Isa ang public works sa ginagastusan po ng husto ng gobyerno. And according to a recent survey, sila rin ang pinakakurap. May kinalaman kaya ang mga nagkalat na hukay at infra works sa EDSA at sa iba pang kalsada sa Metro Manila sa bayaging top-notcher ng ahensya? Yan po ang inalam ni Andrea Bautista sa ating number 5 story. Kasing dami ng mga kakandidato ngayon ang mga ginigibang kalsada. Pero ang hindi ko malaman kung talagang sinisipag lang ang mga tao sa gobyerno o magkano kaya ang nasushoot sa kanilang bulsa. Tatlo ang nakausap kong source, isang contractor, isang fixer at isang retired contractor. For obvious reasons, camera shy sila. Kilometro kung i-assign sa isang contractor ang road reblocking project. 30% ang minimum na kickback. Minimum po yun. 15% ang mapupunta kay Mr. Politiko at ang isa namang 15% ay for the boys. Yun yung mga taong mag-check kung ayos nga ba ang project. 3 meters daw dapat ang sukat sa bawat lane. Parang ganito lang yun eh, check natin. 1, 2, 3. Pwede. Pero ang iba kasi, nang dadaya, 1.5 meters lang ang ginagawa. At ang halong simento, mas malabnaw pa sa buko juice na mabibili mo sa kanto. Pero eto ang isa. Kung nagtataka kayo kung bakit ginigiba ang mga kalsada sa lugar ninyo, eto kasi yun. Kapag hindi nagamit ni Mayor ang pondo, balik ang pera sa gobyerno. Kaya bakit ngayon sinisira ang mga kalsada? Alam nyo na ang sagot. Andrea Bautista, The Evening News.